puso sa sikmura. Bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapi Tulfo at Amelin Biloso. Makisalo na sa Balitaang Tapat! Narito mga balita ngayong araw. Dalawang malaking sunog sumiklab sa Maynila. 60 bahay naabo. Higit 100 pamilya nawala ng tirahan. Investigasyon sa plea bargain ni dating AFP General Carlos Garcia tuloy sa Senado. Taxi driver natagpuang nakagapo sa loob ng kanyang taxi. Ang mama halos mamatay na ng dahil natakpan ng tape ang ilong at bibig. Mamahaling Ferrari sumampa sa bangketa sa Pasig. Mga lugar na babahayin sa pagpasok ng La Nina, alamin. Mga misis, nahihirapan ba kayong magka-baby ni Mister? Mga pagkain pampagana, ititip namin sa inyo. At sa itinito kay Tulfo, reklamo ng isang driver sa isang towing company na tila nang hold up daw ng mga nasisira motorista. Susubukan nating aksyonan. Dalawang magkahiwalay na sunog ang gumising sa mga residente ng Maynila kaninang madaling araw. Nasa 120 pamilya ang nawala ng bahay habang 6 ang nasugatan dahil sa sunog. Ibalita mo, Ryan Ang. Pasado alas 10 sa madaling araw nang sumiklab ang sunog sa barangay 158 sa Gagalangin, Tondo. Nagsimula raw ang sunog sa bahay ng isang Maximo Morato dahil sa napabayaang bukas na kandila. Ang mga residente, kanya-kanyang bit-bit na kanilang mga gamit. Ang iba, napilitan makilagay ng gamit sa isang bakanting lote. Nahirapan naman ang mga bombero na patayin ang sunog na umabot sa Task Force Alpha. Bukod kasi sa masikip ang lugar, nakikialam pa raw at nakikihilan ng gamit nilang hose ang mga residente. Alas 5:30 na ng umaga, naideklarang fire out ang sunog. Isa sa mga nawalan ng bahay ang pamilya ni Aling Girlie. Napaiyak na lang siya dahil wala siya naisalba na anumang gamit. Pero hindi rin niya naitago ang galit sa mga bomberong nagkulang daw sa kanilang trabaho. Nagpabaya ang bumbero. Ayun, yun naman, nasa bubong, walang tubig. Walang tubig, nakatayo lang, nakaganyan, titingin-tingin. Pero ko yun, sa iskinita natin, may gumanon, hindi mapapasok ko ng apoy yan. Depensa naman ng mga bombero. Kailangan mo na apulahin ang pinagmumulan ng sunog. Siyempre, tatapatan nila kung saan yun nasunog, tapos papasok sa iskinita. So, yung mga ibang tao na nagpapanik na nandito sa kabilang side, siyempre, gusto nila papasukin yung truck. Pero sa approach talaga na gano'n, hindi pwedeng lagpasan yun. Aabot sa 60 bahay ang naabo, habang 120 pamilya ang nawala ng tirahan. Sa tansya ng mga bumbero, aabot sa 2,2 milyong piso ang pinsa na nadulot ng sunog. Naabo rin ng sunog ang isang unit sa foremost building sa Santa Cruz, Maynila, mag-alas 4 kanina madaling araw. Ayon sa may-ari ng building, isang electric candle na naiwang nakabukas sa altar ang pinagmulan ng sunog. Ligtas naman ang 6 na residente na sugatan dahil sa sunog. Mabuti nga lang at naamoy ng gwardiya ng building ang usok. Kaya nasabihan niya agad ang mga residente na lumabas na ng building. Idirekta ng fire out ang sunog pasado alas 5:09 ng umaga. Ryan Ang, News 5. Kaugnay ba rin ang balitang yan? Problemado ngayon ang mga residente sa Gagalangin, Tondo na nasunugan kagabi. Hanggang ngayon kasi wala pa raw evacuation center na inilaan sa kanila. Para sa update, may live report si Franz Noguera mula sa Tondo. Hindi pa rin nakakatulog ang mga residente rito sa S. Trinidad, Gagalangin, Tondo matapos nang sumiklab ang isang malaking sunog kaninang madaling araw. Tulad ng nasa aking likuran, abala ang mga residente rito sa pag-aayos at paglilinis ng kanilang mga nasunog na tahanan at pagsasalba nga ng mga gamit na pwede pang pakinabangan. Si Mang Bernie walang naisalba, pati gamit ng mga anak sa eskwela na damay sa sunog. Ang mag-asawang Lucila at Daniel naman wala na lang nagawa kundi pagmasdan ng nasunog na tindahan na tanging pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Problema ngayon ng mag-asawa, pareho silang may sakit. Tanging ang BP aparatus at Biblia lang ang kanilang naisalba. Pakinggan naman natin ang pahayag ng ilang sa mga nasunugan na pati na ang Manila Department of Social Welfare na umaalalay sa kanila. Ang problema nyo ngayon, yung matutulog, tingnan nyo naman yung loob namin, parang tubig, nakalubog. Nagbigay na nga kami, di ba? Nag-start na kami kanina, nag-start na kami ng breakfast, no, for the fire victims. At i-continue namin to until Saturday.
Ameline, may nakita na nga na lugar na pwedeng pagtayuan ng may 10 tent at pwedeng masilungan mamayang gabi ng may 150 pamilyang nasunugan. Kanina nga katatapos ng magpamigay ng mga pagkain at blanket ng MDSW para nga rito sa mga apektadong residente. Ameline? Salamat, Franz Noguera. Muntik na ang matuluyan ng isang taxi driver nang iwan siyang nakagapos at balot ng tape ang mukha ng mga hold-upper na tumira sa kanya kaninang madaling araw. Ibalita mo, Sel Guevara. Halos wala nang malay ang lalaking ito nang abutan ng News 5 sa loob ng kanyang minamanayang taxi sa Matatag Street, QC, pasado alas 5 ng umaga. Mahigit 1 oras pa lang nakabalot ng packaging tape ang ilong at bibig ng driver na kinilalang si Christian Lau. Pati mga kamay nakagapos ng plastic at seatbelt. Sa tindi ng pagkahilo, hindi na halos maalala ni Christian ang nangyari. Hindi ko mamukal. Isang Pasay Shield. Pasay? Tramo. Ayon kay Christian, 3 lalaki ang sinakay niya sa Pasay Tramo at nagpatid sa Fairview. Pero pagdating sa Commonwealth, kinuha ng mga suspect ang 2,700 pisong kita niya at iniwan siya rito sa kalsada ng Matatag QC. Buti na lang at may 2 lalaking nakakita sa ginapos na taxi driver. Biglang bumalik yung 2 papasok ng trabaho. Sabi niya, pare, tulungan mo ako. Kasi may taxi ro nakaparada nasa gilid. Ngayon, yung driver ata yun o sino ba yung tao na yun nakapaking tape. Agad naman pinagtulungan ng mga responding otoridad na mailabas sa nakalak na taxi si Lau. So yun, tinignan namin kung ano yung pwedeng gawin sa kanya. Nung humingi siya ng saklo, para nakikita ko kasi yung, yung tulong ang inihingi niya eh. So binasag na lang yung salamin para mabuksan siya. Dinala si Lau sa East Avenue Medical Center habang diretso sa QCPD Station 10 ng taxi para imbestigahan at matukoy ang mga suspect sa kaso. Sel Guevara, News 5. Doble sakit sa ulo para sa isang motorista ang kinasangkutan niyang aksidente sa Pasig kaninang umaga. Bukod sa kasalanan na niyang aksidente, wasak pa ang kanyang kotse na milyones ang halaga. Ibalita mo, Sel Guevara. Nakasampa sa bangketang mamahaling Ferrari sports car na ito matapos maaksidente kanina alas 6 ng umaga sa Meralco Avenue. Kinilala ang driver nito na si Vincent Escobar na inaming kasalanan niya ang nangyari. Shit happens. Doble ingat naman ang mga responding traffic enforcers sa pag-asikaso sa nabanggang sasakyan. Tinakpan pa nila ito para hindi na pagkaguluhan ng mga usi. Pero kita pa rin natanggal ang harapang bumper ng Ferrari at wasak ang ilalim na bahagi ng likuran nito. Ayon sa traffic enforcer, may nakagitgitan ang driver ng Ferrari at nawalan ito ng kontrol kaya sumampas sa bangketa. Sabi po ng driver, galing daw po siya ng McDonald's, going to Show Boulevard. Meron daw po siyang nakagitgitan na driver na jeep. Ganun. Kaya siya bumangga. Dahil wala namang ibang nadamay sa aksidente, dinala na lang si Escobar at ang kanyang Ferrari sa Pasig Traffic Office para imbestigahan. Siguro lang po, hindi pa na itatransfer sa pangalan ng driver. Kaya po iba yung nasa ORCR na pangalan. Sel Guevara, News 5. Hindi umubra ang gimmick ng isang lalaki na nagtangkang nakawa ng isang batang tindera sa Binondo. Bigla na lang kasing umarte na parang baliw ang sospek nang arestoy ng mga pulis. Ibalita mo, Dindo Flora. Trauma ang inabot ng batang ito dahil sa isang lalaking nagtangkaraw na kawin ng kanyang mga paninda sa Binondo, Maynila. Kwento ni Rose, lumapit sa tindahan niya ang isang lalaki at kumuha ng sigarilyo. Pero imbis na magbayad, sinubukan daw agawin ng lalaki ang lahat ng perang kinita niya sa pagtitinda. Wala po siyang binigay na pera. Tapos umorder po siya ng kape. Sabi niya, kape nga. Sabi ko, bayad. Sabi niya, tapos wala po siya sinabi, nakipagtitigan siya sa akin. Tapos